Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan po natin itong reaksyon ni Banat Bay kung bakit itong si VP Sara parang hindi pumapalag o hindi niya inaaway, hindi siya sumasalungat sa ginagawa ngayon ni President Bongbong Marcos. Ito pala yung dahilan kung bakit parang sinasabi na bakit tahimik lang daw si VP Sara. So bago natin simulan itong topic na to, konting lambing lang po sa inyo. Kung di ka pa nakasubscribe sa channel na to, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, sasabihin ni Banat Bay bakit sa tingin niya, itong si VP Sara hindi kumikibo or tahimik lang nang nagtatrabaho. Hindi na siya hindi siya sumasalungat, hindi niya binabanatan itong si Pangulong Marcos. Ito yung mga dahilan na naisip ni Banbay. So panoorin po natin. Naisip ko lang, naisip ko lang people change. Yun lang. People can change. Anong ibig ko sabihin? Maybe ako hoping that VP Sara Duterte na-realize niya yan. Because of many things. And hindi lang siya makapagsalita ngayon dahil sa she is in the position na awkward kung siya ay magiging oposisyon. Awkward kung lalaban siya. Hindi magandang tignan. And also, because top na siya eh. At saka isa pa, kung gagawin kasi ito sa tingin ko lang naman, kung gagawin kasi ni VP Sara na lumaban kay Pangulong Marcos, parang lalabas na wala siyang pinagkaiba kay Leni Robredo. Wala siyang pinagkaiba dun sa mga oposisyon na parang nanggagamit lang para lang umangat yung kanyang tsansang manalo bilang susunod na Pangulo. Ngayon, dito, pinapakita lang naman dito ni VP Sara yung pagiging professionalism niya na bilang vice presidente, inappoint siya para tumulong kay Pangulong Marcos dahil nga siya yung vice president. Oo, sabihin natin yung vice president, spare tire lang naman talaga yun. So parang naka-ready lang anything may mangyari sa presidente, kailangan always available ang vice president. So yun yung parang ginagawa ni Vice President Sara Duterte na andun lang siya na anytime na kailanganin siya ng bansa natin is naka-ready siya. At the same time, yung dahil nga magkasama sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa unity, nandun siya nakaalalay na para tulungan, hindi para pabagsakin yung administrasyon Marcos. Kaya nga, di ba, kinuha niya yung posisyon ng pagiging DepEd Secretary. Unlike nung kay BP Leni Robredo na after bigyan ng posisyon ni Pangulong Duterte, anong ginawa? Tinirada ng tinirada, binanatan niya, nasiraan si Pangulong Duterte. So yun yung iniiwasan ni Vice President Sara Duterte na magaya siya at maihambing dito kay Leni Robredo. Wag na siyang magsalita, baka madali pa siya. Naintindihan nyo? Whether you like it or not, no one can beat VP Sara Duterte for president sa 2028. Kahit gawin pa nung iba na tumulong magpaayuda, hindi ho mananalo. Iba ang labanan ng eleksyon, lalong-lalo na sa mga liblib na lugar. Totoo yan. Di ba, base na rin sa latest survey ng tatlong yung mga kilalang nagpapasurvey na yan, nangunguna si VP Sara sa trust rating. At the same time, may mga lumabas din ng mga survey para sa pagiging presidente sa 2028. Number 1 pa rin si VP Sara. Tapos hawak pa niya yung makinarya sa ngayon dahil nga nasa administrasyon siya. So,
napakalaki ng tsansa na si VP Sara na yung susunod na pangulo ng ating bansa. So, magdidepende lang yan kung ipupursue niya na tumakbo sa pagiging presidente. Pero wala namang choice, di ba? Hindi naman walang choice. Pero yun talaga yung susunod na, na step na eh. Once naging vice president ka, ang susunod na step mo na yun yung pinakamataas, yung pagiging presidente. Wala namang vice president na hindi tumakbo sa pagiging presidente. Wala namang vice president na tumakbo sa pagiging senador. So, yun naman, talaga, move forward lagi yung nangyayari. So, sa ngayon, siya yung pinakamataas na may ratings, may pinakamataas ang tsansa na maging susunod na pangulo kahit na may, yun nga, sinasabi ni Banat Bay na yung ginagawa ni Romualdez na gamitin yung DSWD para sabihing namimigay siya ng tulong, very active siya sa pagtulong, is hindi pa rin enough yun para babagsakin si VP Sara sa pagiging susunod na presidente sa 2028. Ibang eleksyon. And remember, sa mga pagkakataon na ito, kasi isipin nyo, ang tindi ng persekusyon sa pamilya nila. And yet, she is demonstrating strength by being meek. Diba? Sunod-sunod yung mga tirada sa kanila ngayon. Unang-una yung kay Pangulong Duterte, nandyan yung ICC na hanggang ngayon binubuhay pa rin nila yung pagsampa ng reklamo kay Pangulong Duterte sa ICC. Tapos itong si VP Sara biglang isinangkot din doon sa ICC, doon sa Davao Death Squad. May lumutang na testigo daw na si Las Cañas na dating tumestigo na rin yan, pero hindi naman masyadong pinansin kasi nga halatang planted lang eh. Kasi yan eh, bit-bit yan ni Trillanes eh. Parang magkakatropa yun nila Matubato kung natatandaan ninyo. So, yun nga, sinangkot si VP Sara na naman doon sa ICC tungkol sa Davao Death Squad. Tapos yung pinaka-latest, ito nga, yung kay Pastor Kibuloy, kung saan daw itong si VP Sara, paggaling daw doon sa bahay ni Kibuloy, pag umaalis daw, may dala daw na malaking bag ng puro baril daw. Sabi nga ni VP Sara na, gun store ba yung parang negosyo ni Pastor Kibuloy para pagkalis nila may bitbit silang mga regalong puro baril, di ba? So yun yung ibig sabihin ni Banat Bay na kahit anong tiradang gawin nila rito kay VP Sara, talagang patuloy na tumataas yung kanyang ratings na kahit batuhin pa ng batuhin ng kahit anong mga issue. Ulitin ko. Kasi minsan, ang iniisip ng tao, when you are not fighting, when you are humble and meek, you are weak, which is not. The real meaning of meekness, M-E-E-K, N-E-S-S, o meekness, o ibig sabihin ng humble, is strength under control. Lisa Lumbaw, salamat po. Naintindihan natin, yun ang tunay na malakas. Yung taong kayang kontrolin ang kanyang power. At alam niya kung kailan ito i-apply. Hindi malakas ang isang taong emosyonal at palasigaw. Yung vlogger na palamura, hindi strong yan. Eat Abroad, salamat po. A real strong person ay yung taong kaya niyang kontrolin ang emosyon niya. Kitang-kita natin yan kay VP Sara Duterte. Kahit nagkakagulo na't lahat, tahimik siya. Bakit? Awkward nga na. Kasi nga, di ba, kahit anong bira yung ginagawa sa kanya, pero yung mga statement na nilalabas niya, is may laman pero composure pa rin siya na siya pa rin yung vice president na parang, excuse, na siya nagtatrabaho lang. Continuous lang yung trabaho niya, hindi siya masyado nagpapa-apekto doon sa mga ibinabato sa kanya. So, composure lagi siya. So, yun yung katangian daw, sabi ni Barbay, sa pagiging isang good leader. So, hindi siya nadadaan doon sa
sa emosyon. So magkaiba to dun sa sa walang imik ni ni Bongbong Marcos. Yung kay Bongbong Marcos kasi talaga hindi siya umiimik para lang alam niyo yung parang hindi lang niya wala siyang masagasaan dun sa mga pagkakamaling ginagawa ng mga tao niya sa baba. Kasi nga hindi siya hindi siya ayaw niya yung nakikipag komprontasyon eh. Hindi niya kaya eh. So parang nahihiya siya dun sa mga inappoint niya. So magkaiba yun. Kay VP Sara, kasi wala siya sa authority para sitahin yung mga yung mga nasa gabinete o yung mga sekretary ni Marcos ang nagkakamali. So dapat si Pangulong Marcos yung sumita doon. Pero yun nga, magkaibang level yun. Kay VP Sara, kumbaga, ayaw niyang gamitin yung kanyang kapangyarihan as Vice President para pagtakpan or para awayin yung mga nangbabato sa kanya ng issue. So, parang sa kanya, magtatrabaho lang siya ng tahimik. So, magbibigay lang siya ng statement na nakakompose pa rin siya. Paglumaban siya. Kasi, siya ang makikinabang eh. Vice President siya. Plus, she is on the top. Pag lumabang ka pa, baka mabawasan ka pa ng boto. Naintindihan natin. Remember, in a national election, it is addition. Hindi ho yan pwedeng subtraction. Ibig sabihin, you have to gain the support of every party. Every politician. Yung ginawa ni Pangulong Duterte is a phenomenon. Ibig sabihin po... At saka, tama nga rin naman yung punto rito ni Bantay kaya hindi siya pumapalag dito sa mga issue na to. Kasi kung magsasalita pa siya dyan, papalagan niya ni VP Sara, awayin niya, is parang mas lalaki lang yung issue na yan. So, dyan mas makakuha ng pagkakataon yung mga kritiko ni VP Sara na alam mo yun, palakasin yung apoy. So, the more na magsasalita siya, the more na dadami yung mga ibabato sa kanya. So, maganda yung naging diskarte niya na tahimik lang siya para yung issue kagad matapos na kagad. Kasi parang pag pinatulan ni VP Sara yan, mas lalo lang mas lalo lang dadami, mas lalo lang palalakihin yung issue. So, kung wala nang sasabihin si VP Sara, so wala na rin may ibabato sa kanya ritong mga issue, di ba? Tsaka, yun nga, imbis na makatulong sa kanya kung sasagot siya, kung lalabanan niya yung mga paratang na yan, imbis na tumaas yung rating niya, baka lalo pang sumablay. Di ba? Kasi nga, doon yung baka mahanapan pa siya ng butas ng mga kalaban niya. Noon, phenomenal po lang yun. Yun ay once in a blue moon president na hindi sinuportahan but the people supported him. Yun ay kakaiba.